Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit-init na balita, inanunsyo ni Transportation Secretary Vince Dizon na magkakaroon ng regular na mandatory drug testing sa lahat ng driver ng pampublikong sasakyan. Kasunod yan ng disgrasya sa SC-TEX nitong Huwebes na ikinasawi ng 10 tao. Today, I will sign a department order ordering mandatory drug testing for all drivers of public conveyance vehicles. Ibig sabihin nun, lahat ng PUV driver ay kailangan mag-mandatory drug test. Ayon sa kalihim, irekomenda nila na kada 70 araw gawin ang mandatory drug test. Ipirmahan niya raw ang kautusan tungkol dyan ngayong araw at effective immediately rin. Hiniling na rin daw niya sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na baguhin ng mandatory consecutive hours na nagmamaneho ang mga driver ng bus. Imbis na 6 na oras, gawin na lang daw iyong 4, tulad sa ibang bansa. Ang iba pang detalye mula sa mga bagong utos ng DOTR, abangan maya-maya. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang driver ng SUV na nang-araro ng mga tao sa labas ng NAIA Terminal 1 sa Pasay. 2 ang nasawi sa insidente kahapon ng umaga. Balitang hatid ni Oscar Oida. Sa kuha mula sa CCTV ng NAIA Terminal 1 na kumakalat ngayon sa social media, ang isang itim na SUV biglang umabante patungo sa isang entrance ng terminal. 2 ang nasawi. Kasama ang 5 taong gulang na anak ng OFW na ito. Pinakakalma ng otoridad ang naghihinagpis na ama. Nasawi rin ang isang nabanggang lalaki na 28 taong gulang. Nakikiramay tayo dun sa gagong-gago na dun sa OFW na namatayan ng anak niya ngayon. Masakit, no? Masakit. Kausap ko yung father ko, OFW siya. Hinatid lang siya ng pamilya niya kasama yung anak niya. Tapos ito yung nangyari. 3 ang sugatan at dinala sa ospital. Kasama sa kanila ang nanay ng nasawing bata. Gumamit ng forklift para maalis ang SUV at makuha sa ilalim ang mga biktima. Dumating doon si Ramon Ang, chairman ng San Miguel at presidente ng NNIC o New NAIA Infra Corporation na nagmando ng pag-clear sa lugar. Ayon sa Land Transportation Office, lumalabas na nagpanik umano ang driver ng SUV. Paalis na raw siya nang may dumaan daw na sasakyan sa harapan at imbis na preno, silinyador o accelerator umano ang natapakan niya. Pero sa kuha ng CCTV, walang sasakyang dumaan sa harapan ng SUV bago ito umarangkada. Nabuwal nito ang isa sa mga bollard hanggang matumbok ang mga biktima. Review namin ang lahat ng CCTV tapes. Yung driver ay may hinatid na pasahero. May isa siyang pasaherong hinatid at pagkababa ng pasahero, tinulungan niyang ibaba yung bag ng pasahero, pumunta na yung pasahero sa papasok ng NAIA at doon na, no, biglang nakita namin yung sasakyan na rumagasa. No? So right now, initially, mukha namang hindi pumunta dito yung driver para managasa. No? Hindi intentional dahil nga nakita natin na meron talaga siyang hinatid na pasahero dito. Hawak na ng pulisya ang suspect. Nasasailalim umano sa mandatory drug testing. Sinuspindi na ng LTO ang kanyang lisensya. Naglabas na ang LTO ng show cause order laban sa driver at sa nagmamay-ari ng sasakyan. Nangako ang NNIC na sasagutin ang medical expenses ng mga sugatan at magbibigay ng financial assistance sa mga kaanak ng mga nasawi. Nakikipagtulungan din daw sila sa investigasyon.
Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinuha na mula sa punerarya ang mga labi ng 2 nasawi sa aksidente sa NAIA Terminal 1 sa Pasay. Kaninang madaling araw, dumating ang mga kaanak ng 5 taong gulang na batang babae para iuwi siya sa Lipa, Batangas. Kasamang sumundo ang OFW niyang ama na hindi na tumuloy sa kanyang biyahe. Dumating din doon ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA para bigyan ng tulong ang amang OFW. Kagabi, una nang nakuha ang labi ng 28 taong gulang na lalaki na iniuwi sa Hagonoy, Bulacan. Hindi nagpaunlak ng panayam ang mga naulilang pamilya. Papalayo na sa bansa ang binabantayang low-pressure area. Namataan yan ng Pag-asa, 460 kilometers kanluran ng Coron, Palawan. Sa mga susunod na oras, posibleng nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang nasabing low-pressure area. Pero magpapaulan pa rin ang trough o buntot nito sa Mimaropa Region, Bicol, Batangas at Quezon Province. Patuloy namang magdadala ng mainit na panahon ng easterlies sa iba pang bahagi ng bansa. Posibleng umabot sa danger level na 45 degrees Celsius ang heat index sa Infanta, Quezon ngayong araw. 44 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan, Apari at Tuguegarao sa Cagayan, Etxague, Isabela at sa Sangley Point sa Cavite. 43 degrees Celsius naman sa Pasay City, Lawag, Ilocos Norte at sa Tayabas, Quezon. Posible namang umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Batac, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, Iba, Zambales, Olongapo City, Kamiling, Tarlac at sa Masbate City. Naglipara ng mga bote ng tubig sa Mandawi Sports Complex kasabay ng pagtatapos ng championship match sa isang basketball tournament sa Mandawi City. Ayon sa direktor ng torneo, hindi napigilan ng mga manonood ang kanilang emosyon sa pagkapanalo ng Barangay Alang-Alang kontra sa Barangay Paknaan. Pinuna naman ng announcer ang mga namato ng bote. Walang naiulat na nasaktan sa insidente. Bawal munang bumiyahe ang mahigit 200 bus ng Pangasinan Solid North Transit Incorporated na sinuspinde kasunod ng karambola sa SCTEX noong Huwebes. 20 bus ang nakagarahe muna sa isa sa mga terminal ng Solid North sa Cubao, Quezon City. Nakagarahe rin ang mga bus nila sa terminal nila sa PTEX at sa Maynila. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, sasailalim sa strict roadworthiness inspection ang lahat ng 273 bus units ng naturang kumpanya. Isasailalim din daw sa mandatory drug testing ang mga bus driver nito. Ayon sa Solid North, ang mga apektadong customer na nag-advance booking ay pwedeng mag-request ng cancellation. Negatibo sa illegal na droga ang resulta ng pagsusuri sa bus driver na nakadisgrasya sa ilang sasakyan sa SSX Toll Plaza noong isang linggo. Ang Department of Transportation nagpaabot na ng tulong sa mga biktima. Balitang hatid ni Katrina Son. Ito ang CCTV footage sa malagim na karambola ng 5 sasakyan sa SCTEX noong Huwebes. Makikitang nakahinto ang mga nakapilang sasakyan na papasok sa toll gate hanggang sa dumating ang Solid North bus at nabangga ang mga sasakyan sa harap nito. Napitpit ang 2 sasakyan sa pagitan ng bus at ng truck at nabangga din ng truck ang sasakyang nasa harap nito. 8 sa 10 nasawi sa disgrasya nakaburol sa Seventh-day Adventist Church sa Antipolo. Binisita sila ni Transportation Secretary Vince Dizon. Nag-provide tayo ng legal assistance din sa kanila. Nag-provide tayo ng private lawyer sa mga pamilya. There will be severe consequences dito sa nangyaring to. Sinuspende na ang operasyon ng Pangasinan Solid North Transit Inc. simula noong May 2. Lahat ng 273 buses ng Solid North ay mag-undergo ng strict roadworthiness inspections. Lahat ng driver ng Solid North, dahil sa nangyari ngayon, imamandate namin ang compulsory drug testing.
Sumailalim na sa drug test ang driver ng bus at nagnegatibo naman siya sa ilegal na droga. Sa May 7, itinakda ang hearing ng LTFRB ukol sa insidente. Katrina Son nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nauwi sa krimen ang inuman sa isang barangay sa Badok, Ilocos Norte. Chris, anong nangyari dyan? Kara, isang lalaki ang malapitang binaril habang nakikipag-inuman sa barangay Napu. Batay sa investigasyon, kakaumpisa pa lamang ng pakikipag-inuman ng biktimang 37 anyos nang biglang dumating ang sospek. Tinutukan daw ng sospek ng baril ang biktima at inutusang uminom. Habang umiinom, doon na raw niya pinaputok ang baril. Patay ang biktima. Nahuli rin kalaunan ang tumakas sa sospek. Hindi na-recover ang ginamit niyang baril. Ayon sa pulisya, dating alitan ang nakikitang motibo sa krimen. Walang pahayag ang sospek. Arestado naman ang isang grupo mula Quezon City matapos na manalisi sa mga dumalo sa selebrasyon ng Kalutan Dalan Street Party dito sa Dagupan City. Ayon sa pulisya, dumulog sa kanilang istasyon ng isang estudyanteng na biktima ng 4 na kawatan. Sa tulong ng device tracker, natunto nila ang cellphone ng biktima sa isang bus terminal. Agad nagsagawa ng operasyon ang mga otoridad sa sinasakyang bus ng mga kawatan. Positibo silang kinilala ng biktima. Nabawi sa mga sospek ang 48 nakaw na cellphone. Sinampanan ng reklamo ang mga sospek na inamin umano sa pulisya na nagnanakaw sila dahil sa hirap ng buhay. Sinisikap pa silang makuhanan ng pahayag. Beep, beep, beep sa mga motorista. May tapya sa presyo ng ilang produktong petrolyo simula po bukas. Sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 55 centavos ang rollback sa kada litro ng gasolina, 65 centavos naman ang sa diesel, habang 90 centavos sa kerosene. Ito na ang unang rollback sa presyo ng produktong petrolyo matapos ang dalawang sunod na price high. Dalawang araw na lang bago ang Papal Conclave o ang botohan ng mga kardinal para sa susunod na Santo Papa. Para sa ginagawang paghahanda dyan, makakausap natin live mula sa Rome, Italy, si GMA Integrated News Stringer, Andy Peñafuerte III. Andy, kumusta ang paghahanda dyan ngayon bago ang Papal Conclave sa Miyerkules? Para pabagso-bugso na ngayon yung ulan dito at mahangin dito sa Rome. At kung babagasin natin yung daan na yan sa aking likuran ay papunta yan diretso sa St. Peter's Square. At malapit lang dyan yung Casa Santa Marta kung saan mananatili yung mga cardinal elector na lalahok doon sa nalalapit na Papal Conclave sa Miyerkules, May 7. Meron dyan isinasagawang renovation sa mga pasilidad para matiyak yung seguridad at katahimikan ng mga cardinal elector. Lalo't kailangan nila yan sa kanilang pagninilay-nilay. At doon naman sa Sistine Chapel, malapit din sa St. Peter's Square, kinabit na yung chimney na magbubuga ng usok itim kung wala pang napipiling bagong Santo Papa. At puti naman kung meron ng cardinal na nakatanggap ng 2/3 na majority na boto para maging bagong Santo Papa. Okay, Andy, alam ko marami dun sa mga kardinal ay nandiyan na sa Roma ever since the Pope died. Kailan inaasahang darating naman yung mga cardinal electors dyan mismo sa Casa Santa Marta? At may opisyal na bang bilang kung ilan doon sa 135 na cardinal electors ang darating? Para simula bukas ng gabi hanggang sa Miyerkules ng umaga dito sa Roma, kailangan dumating ng mga cardinal electors sa Casa Santa Marta dahil kailangan nilang maghanda para sa misa sa pagboto nila doon sa panibagong Santo Papa. Mangyayari yan ng alas 6 ng umaga sa Miyerkules. Wala pa tayong opisyal na bilang kung ilan doon sa 135 na eligible na cardinal electors ang lalahok doon sa Papal Conclave sa Miyerkules. Pero sa ating initial informasyon, meron ng dalawang cardinals na nagpasabi na hindi sila makakadalo dahil sa kanilang problema sa kalusugan. Yan ay sina
Cardinal Antonio Canizares Llovera mula sa Valencia, Spain, at si Cardinal John Nue mula naman sa Kenya. May mga aktibidad pa ba tulad ng General Congregation ng mga kardinal ngayong araw bilang paghahanda dyan sa conclave, Andy? Tama ka dyan, Cara, kasi ngayong araw magsasagawa ulit ng General Congregation at meron 2 session na nakatakda mamaya. Yung ika-10 mangyayari ng mula alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. At yung ika-11 naman ay mangyayari mula alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. At magkakaroon ng press briefing yung Holy See Press Office para bigyan tayo ng detalye dun sa mga nangyari dyan sa pulong na yan. At kung pagbabasihan natin yung mga nakalipas na mga General Congregation, nangingibabaw talaga yung tema ng solidarity o pagkakaisa, pati yung collegiality o yung pagkakabuo-buo ng mga cardinals. Pati na rin yung issue tungkol sa kung paano maiaangkop ng simbahang katolika itong simbahan sa nagbabago at kasalukuyang panahon. Samantala, kahapon, Linggo, dito sa Roma, hinayaan yung mga cardinal na magmisa doon sa kanilang mga lugar. At kahapon, sa ating pag-ikot dito sa Rome, nakita natin sina Cardinal Luis Antonio Tagle, Cardinal Jose Advincula, at Cardinal Pablo Virgilio David na dumalo doon sa misa sa Pontificio Collegio Filipino. Yan ay para sa pagdiriwang ng ika-64 na anibersaryo ng Collegio Filipino. At doon sa misa na celebrated mass na ginanap para sa celebration na yan, ipinalangin ng mga mananampalataya na magkaroon ng sapat na gabay itong mga cardinal elector para sa nalalapit na papal conclave. Pagkatapos naman ng misa, nagkaroon ng salo-salo at talagang naging malapiesta itong salo-salo na ito sa Collegio Filipino. Tapos may mga Pilipino mula dito sa Roma, may mga Pilipino rin galing sa iba't ibang lugar sa Italia, pati na rin mga dayuhan na nakupiesta doon sa mga taga-Collegio Filipino. Maraming salamat sa iyong ulat, Andy Peñafuerte III ng GMA Integrated News Stringer sa Rome, Italy. Thank you. The Miss Universe Philippines 2025 is Quezon Ramos! She came back stronger. Si Atisa Manalo ang kinuronahang Miss Universe Philippines 2025. Ito na ang ikalawang beses na pagsali ni Atisa sa Miss U Philippines pageant, representing Quezon Province. Noong isang taon, si Atisa ang kinuronahang Miss Cosmo Philippines 2024 at nakapasok sa top 10 ng international pageant. 2018 nang maging kinatawan siya ng Pilipinas sa Miss International, kung saan naging first runner-up siya. Sa evening gown round ng Miss Universe Philippines, nadapa si Atisa. Graceful siyang tumayo ulit at elegant na inirampa ang kanyang pink gown. Nirelate niya yan ito sa kanyang naging sagot sa Q&A round. Bumuhos ang messages at support kay Atisa. Si Atisa ang magiging pambato ng Pilipinas sa Miss Universe pageant sa Thailand sa November. Nilalatag ng lalaking yan ang isang hagdan sa loob ng isang convenience store sa Teresa Rizal. Yan umano ang gagamitin niya para makatakas matapos pagnakawan ng tindahan. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang sinusubukang buksan ng lalaki ang vault ng tindahan. Habang nangyayari mga yan, nakatawag na pala sa pulis ang empleyado nagbabantay sa mga CCTV. Agad na aresto ang suspect na nakakuha ng 2 pakete ng sigarilyo sa tindahan. Umamin siyang nagnakaw siya pero hindi raw siya ang mastermind sa krimen. May kasama raw siya noon na nagmamanman sa tindahan. Inimbestigahan na ito ng pulisya. 2 arestado matapos pagnakawan ng mga lasing na dayuhan sa Malate, Maynila. Ang insidenteng nahuli kam sa balitang hatid ni EJ Gomez. Sa kuha ng CCTV sa isang bahay sa Barangay 716 Malate, Maynila noong April 26, kita ang 3 taong tila magkakayakap. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na lasing ang lalaking nakaputing t-shirt na isang Bangladeshi national. Ang babae at lalaking kasama ng dayuhan, di raw niya kakilala at nagkunwari lang umano na tinutulungan siya.
Sa pulsa video, ang mabilisang pagkuha ng babae sa cellphone mula sa bulsa ng nakainom na biktima. Matapos yan, kitang lumabas ang babae sa bahay. Isang kotse ang dumaan sa Estrada Street na gamit daw ng mga magnanakaw. Ang babae lumapit sa nakaparadang SUV na napag-alamang sasakyan ng kanilang nabiktimang lalaki. 5 raw ang sakay nito na pawang mga nakainom. Isa raw sa kanila ang naiwang natutulog sa loob. Binuksan ng babaeng sospek ang harapang pintuan at ninakaw ang cellphone ng mga biktima. Muling dumaan ang getaway car ng mga sospek at pumarada pa sa harap ng SUV. Kasunod niyan, ang pagbalik ng babae para muling magnakaw sa passenger seat naman. Ayon sa pulisya, 20,000 pisong cash at 3 cellphone na nagkakahalaga ng 70,000 pesos ang natangay ng mga sospek. So yung modus operandi nila dito is to victimize foreign nationals, lalo na yung mga drug and intoxicated foreign nationals, no, and then pretending them to guide them going back to their residence and then victimizing them through theft or other criminal means. Nagreklamo ang mga biktimang Bangladeshi national sa pulisya. Sa backtracking at follow-up operation, naaresto ang mga sospek sa Remedios Circle nitong Sabado. Sa likod ng kanilang kotse, tumambad ang ilang peking plaka na ginagamit daw ng mga sospek. Ilabas mo, ilatag mo dyan, ilatag mo na maayos yan. Nakitaan natin na gumamit sila ng 6 na plaka. So dito during the apprehension, 4 na plaka yung nakuha natin. Gumagamit din daw ng iba't ibang pangalan, address at ID ang mga sospek. Sa investigasyon ng pulisya, miyembro raw ng grupo ng mga salisi ang 2 sospek. Yung area of operation ng itong grupo na ito ay within yung mga red light districts natin, no? Especially doon sa Ermita, Malate, and Quezon City. Grupo to sila. Ang na-apprehend pa lang natin ay parcel ng kanilang grupo. Sa custodial facility ng Manila Police District nakakulong ang mga naaresto. Tumangging magbigay ng pahayag ang babaeng sospek. Sabi naman ng kasama niya, hindi sila magkakilala. Hindi ko po alam yung... Yung alin? Yung papalit-palit niya ng pangalan, ma'am, hindi ko po alam. Basta binaba ko po siya doon. Yung plaka. Kanina po yun, sir? Mamalit ko lang po sa coding niya. Sa records ng pulisya, may 5 warrant of arrest na inilabas ang korte laban sa babaeng sospek kabilang ang falsification of public documents at theft sa iba't ibang lugar. May arrest warrant din sa lalaking sospek sa kasong theft noong July 2024. Maharap sila sa panibagong mga kaso ng falsification of public documents by a private individual, paglabag sa Revised Penal Code 178, paglabag sa New Anti-Carnapping Law at paglabag sa RA 4136 o LTO Code. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Natagpo ang patay ang isang pamilya sa labas ng kanilang bahay sa Murcia, Negros Occidental. Cecil, ano nangyari sa kanila? Rafi, pinagbabaril ang mag-asawa at kanilang anak ng dahil umano sa away sa lupa. Batay sa investigasyon ng pulisya, nakarinig ng 12 putok ng baril ang kaanak ng mga biktima noong Huwebes ng gabi. Pero hindi nila yun pinansin at inakalang paputok lang. Biyernes na ng umaga nang makita ang mga labi ng isang trabahador sa tubuhan. Ayon sa pulisya, posibleng unang binaril ng sospek ang mag-asawa sa kahinabol at binaril ang anak na nakasaksi sa krimen. Posible ring kakilala ng mga biktima ang sospek na patuloy na inaalam ang pagkakakilanlan. Isinusulong ni Benhur Abalos sa pag-amyenda sa Rice Tarification Law. Nag-ikot sa ilang bahagi ng Metro Manila si Bam Aquino. Karapatan ng mga mangingisdang ipinaglalaban ni Ronel Arambulo. Dumalo sa Grand Rally sa Butuan City sina Attorney Jimmy Bondo, Senator Bato de la Rosa, Attorney J.V. Hinlo, Richard Mata, Philip Salvador, at Senador Bongo na nais ilapit ang serbisyo medikal sa mahihirap. Si Representative Bonifacio Bosita, pagbaba ng presyo ng bilihin ng isinusulong. Nakiisa sa karavan kontra abuso sina Representative Arlene Brosas at Liza Masa.
Good governance ang plataforma ni Teddy Casino. Kinumusta ni Representative Franz Castro ang MSE sa Taytay Rizal. Isinusulong ni Senator Pia Cayetano ang Doktor para sa Bayan Act. Libreng ospital ang itutulak ni Senator Lito Lapid. Libreng pabahay ang plano ni Manny Pacquiao. Dagdag ayuda para sa senior citizens ang kay Senator Bong Revilla. Isinusulong ni Atty. Angelo de Alban ang training para sa mga guro. Karapatan ng mga manggagawa at paglaban sa fake news ang isinusulong ni Atty. Luke Espiritu. Ipinaglaban ni Modi Floranda ang karapatan ng tricycle drivers. Nag-motorcade sa Marikina at Rizal si Atty. Raul Lambino. Pinaigting na health loss ang pangako ni Congressman Rodante Marcoleta. Nasa Grand Rally siya sa Laguna na dinaluhan din ni Willie Revillame. At Atty. Vic Rodriguez, nakagutuman daw ang tutugunan. Isinusulong ni Atty. Sani Matulang national wage hike. Tututukan ni Kiko Pangilinan ng pagkamit ng food security. Nag-motorcade sa Cebu si Ariel Querubin. Nais ni Danilo Ramos na mapababa ang presyo ng bigas. Ibinida ni Senator Francis Tolentino ang pabahay para sa Taal victims. Pagtugon sa water supply issues ang pangako ni Congresswoman Camille Villar. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naka-full alert na ang Philippine National Police. Epektibo yan mula nitong Sabado, May 3 hanggang sa May 15. Sa ilalim ng full alert, nakahandang rumisponde ang Reactionary Standby Support Forces at Quick Reaction Forces para sa lahat ng insidenteng posibleng mangyari. Dadagdagan din ang mga pulis na magbabantay sa mga voting center. Tuloy-tuloy raw ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa Commission on Elections at iba pang ahensya para tiyaking payapa at maayos ang eleksyon. Tuwing eleksyon, hindi nawawala ang mainit at tunggalian ng mga kandidato pati mga taga-suporta nila. Pag-usapan natin yan pati na inaasahang sitwasyon sa loob ng polling center sa May 12. Kasama ang isa sa mga election 2025 partner ng GMA Network, National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL, represented by National Chairperson Angel Averia Jr. Magandang tanghali at salamat po sa pagpapaunlak ng panayam. Maraming salamat. Magandang tanghali sa inyong taga-subaybay. Opo, ilang araw po bago yung election 2025. Kumusta yung pagbabantay nyo sa mga election-related violence? Well, binabantay, nag-update din naman kami na kakukuha kami ng update sa COMELEC doon sa election-related violence. Gayon din, nagpapadala rin kami ng update sa kanila para ma-verify nila yung mga naobserbahan. So, tuloy-tuloy naman ang pagmamasid ng ating mga volunteers, lalong-lalo na sa yung mga malalayong lugar kung saan nangyayari itong mga karahasan na ito. Meron tayong tinatawag na traditional hotspots kasi. Opo. Kaya yun ang ating mga binabantayan. Paano niyo po may kukumpara sa mga nagdaang eleksyon yung tunggalian ng mga kandidato, lalo na sa local level? Well, sa local level, makita naman natin yan. Doon sa, yun nga, yung kalidad ng pangangampanya at kalidad din ng mga kandidato. Nakakalungkot nga lamang na yung mga pag-attract sa kanila sa mga voters para maka-attract ng mga voters para sa kanila ay itong mga pagtulong kung saan nanggagaling maaring sa kaban ng bayan. Ito yung tinatawag. Pati yung paggamit ng mga gamit sa gobyerno. Halimbawa, yung tinatawag nating abuse of state resources. Lahat yan ay ating binabantayan. Yung pananakot, present pa rin po ba? May mga ilang pananakot tayong reports na natatanggap. Kaya nag-step up din ang ating mga kapulisan at yung pag-coordinate sa COMELEC. Miya't-maya ay ina-update naman ng COMELEC ang kanilang listahan ng mga hotspots. Dahil ito, yung ating mga areas, meron naman 3 kategorya. Sinusundan yung traffic light protocol. Yung green, amber, tsaka red. Kapag red talaga, maari nang mag-decide ang COMELEC na ilagay ito sa ilalim ng full control ng COMELEC. Ngayon po at naka-full alert status na yung PNP, ano kayang dapat yung tingin nyo dapat bantayan at palakasin nila? Well, paigtingin lamang yung pagbabantay, tsaka siguraduhin
Ngayon, makipag-usap din sana sa komunidad, no? Kasi sa komunidad manggagaling yung mga impormasyon, no? Na tsaka yung pagtulong ng komunidad para masawata itong mga election-related violence. Pagdating po sa mismong araw ng eleksyon, may mga sinasabi kayong environmental condition na posibleng makaapekto sa voting process. Ano-ano po yun? Well, ang dahilan dyan yung sa aming findings na ganyan, yung observation namin, ay yung testing ng mga makina, isinagawa ito sa laboratory setting. Kumbaga, ideal situation siya. Naka-aircon, malinis ang lugar. Pero kapag dating sa mga voting centers, iba-iba ang environmental conditions, no? Lalo na yung sa mga remote areas. Ngayon na panahon ng tag-init at ang balita nga ng Pag-asa ay tataas pa yung ating heat index, no, sa parating na halalan. Maaring tumaas ang humidity, maaring tumaas din yung mga dust particles sa ating environment, lalo na sa remote areas. So yung mga ganyang kondisyon ang dapat na nababantayan din. Maaring itong makaapekto sa mga makina. So dapat abatan, no? Linisan o kaya lagyan ng electric fan malapit dito sa mga makinang ito. Maaring ganun. Pati ang ating balota, no, maaring maapektuhan ng init at saka ng humidity. No, yung alinsangan. So maaring magdikit-dikit, kaya ang advice natin sa mga electoral boards, so yung members ng electoral boards, ay balasahin din yung balota nang sa gayon masiguro nila na isang balota lamang ang maibigay sa botante. 7 araw na lang po bago yung election 2025. Ano po yung kailangan bantayan ng mga botante naman? Well, itong ang mga fake news na lumalabas, recently, sabi, hindi pwedeng bumoto kung walang national ID. So, bantayan ng mga botante natin yung mga ganong balita, tapos i-verify nila kung may katotohanan o wala. Tapos, meron pang isang fake news na lumabas na yung schedule ng election sa May 10 daw, hindi May 12. Again, fixed na yan, date na yan. Nakalagay na yan sa batas na 2nd day of May. Kaya siguraduhin natin. No, basta yung ating mga botante ay huwag basta-basta maniniwala sa mga balitang ganun. At nilinaw na po ng COMELEC na hindi totoo na kailangan ng national ID sa pagboto. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat din po sa pagkakataon. NAMFRA National Chairperson Angel Averia Jr. Wala pa raw kopya si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ng reklamong pananakit na isinampa laban sa kanya kaugnay sa insidente sa isang bar noong Pebrero. Para naman sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte, ang naturang reklamo raw ay paninira umano ng administrasyon. Balitang hatid ni Marisol Abduraman at Darlene Kai. Sa akong mga kaigsuunan Davaoenyo, karon nakakita na po mong video, dugay-dugay na nahitabo. Sa isang video mula sa staff ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, may binanggit na kongresista tungkol sa isang video at kasong isinampa raw sa kanya. Ino-authenticate na anya ng kanyang mga abogado ang isang video pero wala siyang ibinigay na detalye kaugnay nito. Kay murag nauna man og file ana sa ambot og CIDG ba. Nauna og file sa CIDG ang testimony, ang affidavit sa social media usa sa piskal, so di ko kara himo og statement ana kay wala pa mi kadawat og dokumento nga gipailan kog kaso. Inilabas ang video na ito matapos kumpirmahin ni Prosecutor General Richard Fadulion na may mga reklamong isinampa laban kay Duterte. Batay sa investigation data form na nakuha ng GMA Integrated News at kinumpirma ni Fadulion, ang negosyanteng si Christone John Patria ang nagsampa ng mga reklamong physical injuries at grave threats laban kay Duterte. Nangyari raw ang insidente alas 3 ng madaling araw noong February 23 sa isang bar sa Davao City. Hindi pa raw nakakausap ni Vice President Sara Duterte ang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na inirereklamo ng pananakit. Nasa The Hague, Netherlands ang kongresista para sa kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paniwala ng bise, ang asunto kay Pulong paninira lang anya ng administrasyon. Nung lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas ay tinigil kaagad ng May 2, lumabas naman yung complaint ko kay Congressman Pulong Duterte. So nakikita nyo na basta merong nangyari na kagagawan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisilat nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan.
Sinubukan namin kunin ang reaksyon ng Malacanang, ang PNP. Iginiit sa isang pahayag na wala silang hawak at hindi sa kanila galing ang anumang kumakalat na CCTV footage na umano'y may kaugnayan sa insidenteng kinasasangkutan ni Duterte. Hindi rin daw sila ang naglabas ng affidavit ng complainant laban kay Pulong. Iginagalang daw nila ang proseso ng batas. Marisol Abduraman. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Bangkay na ng matagpuan ng isang lalaking senior citizen sa isang dike sa Calasiao, Pangasinan. Sa investigasyon ng pulisya, naglalakad sa ibabaw ng dike ang lalaki nang huli siyang makitang buhay. Posible raw na nadulas pababa sa dike ang biktima na kanyang ikinamatay. Wala rin daw nakitang foul play sa insidente. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng nasawi. Patay ang isang driver matapos madaganan ng minamaneho niyang tricycle sa Antipolo City. Batay sa investigasyon ng pulisya, self-accident ang nangyari. Nag-overtake umano ang driver sa isa pang tricycle at nawala ng kontrol ang biktima dahil sa bilis ng kanyang pagtakbo. Bumangga ang tricycle sa traffic signage at sa poste ng kuryente. Sa lakas ng impact, nagtamo ng matinding sugat sa ulo ang biktima na kanyang ikinasawi. Sinusubukan pang makuna ng pahayag ang kanyang mga kaanak. Detalye tayo sa maiinit na balita ngayong umaga kaugnay sa mga inanunsyo ng Department of Transportation tungkol sa road safety. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph! Karailang mga polisiya nga ang ipatutupad ng Department of Transportation kasunod ng mga malalaking aksidente nitong mga nakarang araw. Ilan dito yung mandatory drug testing ng mga driver at konduktor ng mga public utility vehicles kada 3 buwan o 90 days, pati na ang regular na roadworthiness check ng mga sasakyan. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, ang namamayaning sentimiento ng publiko ngayon ay hindi na sila ligtas sa mga kalsada. Ito raw ang iniatas ng Pangulo na solusyon kasabay ng paghahatid ng pakikiramay sa mga biktima nitong mga nakaraang road accidents. Ilan pa sa mga ipatutupad na utos ay yung pagbabawas ng oras ng pagmamaneho ng mga long distance driver, lalo na yung mga pang probinsya na mga bus. Gagawin na lamang na 4 na oras ang maximum na biyahe ng isang driver ng isang provincial bus, at kung sobra sa 4 na oras ang biyahe nito ay kailangan na may karelyebo ito na driver din at hindi konduktor. Gusto rin ng DOTR na maipatupad na ang speed limiter law. Sa kaugnay na balita, panghabang buhay na binawi ng LTO o Land Transportation Office ang lisensya ng driver ng Pangasinan Solid North Transit Incorporated na sangkot sa aksidente sa SCTEX Tarlac noong Huwebes, May 1. Ito ay dahil sa pagtanggi niya na magpa-drug test na bawal sa batas. Suspendido na rin ang lagpas 200 na bus ng kumpanya para magbigay daan sa drug test din ng kanilang mga tauhan at roadworthiness ng kanilang mga sasakyan. Nagpalabas ang LTFRB ng lagpas 200 na special permit sa ibang mga bus company para maserbisyohan yung mga commuter na uuwi sa norte bago mag-eleksyon. Narito naman ang pahayag ni Transportation Secretary Vince Dizon. People do not feel safe in our streets, on our streets. That is the reality. This is the true justice that we can all give, that government can give to the 12 people who have died these past few days. Because the system is broken. May panawagan yung DOTR sa publiko tungkol dun sa mga abusado na mga driver at mga motorcycle vloggers. Kunan lamang daw ng video at i-post lang ng i-post ang mga ito, at pag na-monitor ng LTO ay automatiko na 90 days na suspension para sa mga yan. Joseph, so i-inspeksyonin yung Solid North na bus company, pero yung iba namang mga bus companies and bus drivers, may ganito rin bang aksyon ng DOTR para sa kanila, para safe lahat ng mga bus at hindi lang yung itong Solid North? Meron, Ang sabi ng Land Transportation Office, maraming umuwi sa probinsya tuwing bago mag-eleksyon, di ba? So magkakaroon ng isang malawakan na mga drug testing dun sa mga public
buses na papunta sa probinsya sa mga terminal nila para masiguro na hindi na mauulit yung mga aksidente at masiguro na yung mga drivers natin ay fit to drive, no? So yun yung gagawin ng LTO. Magkakaroon sila ng drug testing several days before yung May 12 elections at para masiguro nga naligtas yung ating mga pasahero sa pag-uwi nila sa kanilang mga probinsya, Kara. Joseph, ito namang sinasabi mo tungkol doon sa mga abusado mga riders at saka mga vloggers, sinasabi mo. Bukod sa pagkuha ng video doon sa pang-aabusong ginagawa, meron bang pwedeng puntahan or mag-submit ka ng iyong para makapagreklamo ka kung kunyari may nasaksihan kang pang-aabuso sa kalsada? May hotline naman yung LTO at saka LTFRB para dyan magsumbong, pero ang ginagawa kasi ngayon ng LTO at ng DOTR ay medyo mas proactive sila na mag-monitor ng mga ganyan mga pangyayari. So pag nag-viral yan, oras na mag-viral yan, ay makikita agad yan ng DOTR at LTO. Meron din naman ng mga Facebook page itong mga ahensya nito at pwede nyo itag doon. And I can attest na medyo active naman yung mga social media pages ng mga ahensya na to, Kara. Alright. Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro. Panawagan ng provincial government ng Bulacan palitan na lahat ng rubber gate ng Bustos Dam. Kasunod yan ang pagkasira ng rubber gate 3 ng dam noong May 1. Ayon sa Bulacan Provincial Government, baka magdulot pa ng mas malaking disgrasya kapag sabay-sabay nasira ang 6 na rubber gate. Hiniling na raw nila ito sa Regional Director ng National Irrigation Administration. Gusto nilang mas matibay na materyales na ang gamitin sa ipapalit na rubber gate. Ayon naman sa NIA, substandard ang rubber gate ng Bustos Dam. May ginagawa na raw silang hakbang dito pero talian nila ang kanilang kamay dahil sa usapin ng pondo. Sa unang pagkakataon nagsalita si Jackie Lou Blanco ilang araw matapos ang pagpanaw ng ex-husband niyang si actor-director Ricky Davao. It's particularly hard for my children because they lost their dad and their mamita at the same time. So, is it difficult? Yes, it is difficult. We are just trying to draw strength from each other and just praying for God's strength that we are able to go through this together. Nitong Biyernes, kinumpirma ng kanyang anak ang pagpanaw ni Ricky sa edad na 63 dahil sa komplikasyong may kinalaman sa cancer. Nakaburol na sa Heritage Memorial Park sa Taguig ang labi ni Ricky. Ngayong araw may viewing doon mula alas 2 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Magtatagal ang viewing sa labi ng namayapang aktor hanggang Miyerkules, May 7. Kani-kanya ring pagpupugay at pag-alala sina Dingdong Dantes, Heart Evangelista, Kokoy De Santos at Benjamin Alves. Isa sa mga huling serye kung saan napanood si Ricky ay sa GMA at View series na Love Before Sunrise noong 2023. May bagong labas na senatorial preferences survey ang Pulse Asia. 14 na senatorial candidate ang may statistical chance na manalo kung nag-eleksyon na ng gawin ng survey noong April 20 hanggang 24. Sila ay Senador Bongo, Congressman Erwin Tulfo, dating Senate President Tito Soto, incumbent Senators Bato de la Rosa at Bong Revilla, dating Senador Ping Lacson, broadcaster na si Ben Tulfo, Senador Lito Lapid, Makati City Mayor Abby Binay, Senadora Pia Cayetano, TV host na si Willie Revillame, Congresswoman Camille Villar at mga dating senador na si Manny Pacquiao at Bam Aquino. May margin of error ang survey na plus-minus 2%. Sa face-to-face interviews, tinanong ang 2,400 registered voters sa buong bansa kung sino ang iboboto nila kung ang eleksyon ay ginawa noong survey period. Ayon sa Pulse Asia, walang nagkomisyon ng naturang survey. Ang pag-iisang dibdib ng magkasintahan ay talaga namang espesyal. Hindi lang dapat yan para sa mismong couple, kundi maging sa kanilang mga bisita. Gaya na lang ng newlywed sa Borawen, Leyte na may memorable souvenir para sa kanilang principal sponsors. Sa halip kasi ng mga nakasanayang figurines, basket ng gulay, ang ibinigay ng bagong kasal na sina Eric at Jelly sa kanilang mga ninong at ninang na ikasal nitong April 29. Kabilang sa gift basket ng newlyweds ang lettuce,
repolyo, bell peppers at siling haba. Uy, pwede naman chop suey. Oo, nako, sa presyo nga dito sa Metro Manila talagang memorable at masustansya ang mga wedding souvenir na yan. Ang galing. Creative. Oo. Lagyan na rin kaya nila ng mga hipon, gano'n. Oo. May sahog na yung chop suey. Ulam na. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. At sa ngalan po ni Connie Season, ako po si Cara David. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority, ang Filipino.